Alam nyo ba, hindi pinapakain ng Diyos ang dugo. Hindi ito isang simpleng dietary law lamang. Ito ay may malalim na spiritual na dahilan. Sa Genesis chapter 9 verse 4, sinabi ng Diyos, "Ngunit huwag ninyong kakainin ng laman na kasama ang buhay nito, na siyang dugo." Ibig sabihin, mula pa sa simula, malinaw na ang dugo ay may kaugnayan sa buhay. Hindi ito pagkain, kundi isang bagay na may espesyal na kahulugan sa paningin ng Diyos. Kaya nga sabi sa Leviticus chapter 17 verse 11, "Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng altar upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ang tumutubos dahilan sa buhay." Maliwanag sa talata na ang buhay ay nasa dugo. Ibig sabihin, ang dugo ay simbolo ng buhay na galing mismo sa Diyos. At ang dugong ito ang ginagamit sa pangtubos. Ang bagay pa, mapapansin natin noong panahon ng lumang tipan, ang dugo ng hayop ay hindi kinakain. Ito ay ibinubuhos sa lupa sangayon sa Leviticus 17 verse 13. Sabi, ibubuhos niya ang dugo nito at tatakpan ng lupa. Ibig sabihin, ang dugo ay binabalik sa Diyos bilang pagkilala na ang buhay ay sa Kanya. At lalong naging mas malinaw pa sa New Testament sa Hebrews chapter 9 verse 22 na sinasabi, "At ngayon, at ayon sa kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pagbububo ng dugo, ay walang kapatawaran." Kaya malinaw, ang dugo ay ginagamit sa paglilinis ng kasalanan at itinatalaga ng Diyos para sa pagtubos, hindi para sa pagkain. At kahit sa New Testament Church, hindi ito inalis. Sa Acts chapter 15, verse 28 to 29, sinabi ng mga apostol, "Sapagkat minabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag na kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, kundi ang mga bagay na ito na kayo'y magsiiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo." Ang early church, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay pinapaiwas sa pagkain ng dugo. Kaya malinaw, nananatili pa rin ang prinsipyo at ang kautusan nito. At sa huli, ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagsabi sa Matthew 26 verse 27 to 28, "Uminom kayong lahat dito sapagkat ito ang aking dugo, tipan, na ibinubuhos dahil sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan." Ang wine ay sumisimbolo sa dugo ni Jesus na nabuhos para sa ipagpapatawad ng kasalanan. At sangayon sa Romans chapter 5 verse 9, "Yamang tayo ngay inaring ganap ayon sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay lalo pa tayong maliligtas sa pamamagitan niya mula sa buo." Dahil sa kamatayan at buhos ng dugo ni Jesus, tayo ay inaring ganap at nailigtas. Sa kabuuhan, hindi pinapakain ng Diyos ang dugo dahil ito ay sumasagisag sa buhay na pag-aari niya at itinalaga para sa pagtubos. Ang ultimate meaning at realization nito ay natupad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya hindi ito pinapakain, hindi din ito pagkain, kundi dapat iginagalang bilang banal na simbolo ng ating kaligtasan.